Janine Gutierrez sa mga producer ng dokumentaryo ni Lola Pileta Corrales, Janine Gutierrez and her Lola Pileta Corrales. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Tuwang-tuwa si Janine Gutierrez sa pagbabahagi na siya ay co-produce ng isang dokumentaryo tungkol sa kanyang lolang veteranang aktres at performer na si Pileta Corrales na ginagawa na. Nasasabik akong ipahayag na nakikipagtulungan kami sa kamanghamanghang Baby Villarma, ang direktor ng award-winning na dokumentaryo na Sunday Beauty Queen, sa isang dokumentaryo sa aking mamita, ang nag-iisang Pileta Corrales. Sabi ni Janine sa pamamagitan ng kanyang Instagram page noong Martes, Mayo 14. Palagi kong nararamdaman ang isang malalim na responsibilidad na tumulong na mapanatili ang kahangahangang pamana ni Mamita, at umaasa akong ang proyektong ito ay maging isang pamangaraan para sa mga nakakabatang henerasyon na matuto tungkol sa kanyang kwento, hindi lamang bilang isang maalamat na performer, ngunit bilang isang babaeng sumuway sa inaasahan at tunay na naganda ng paraan. Patuloy niya pa. Inihayag pa ni Janine ang proyekto, gamat na sa very early stages of development, ay nakatakdang ipakilala sa Producers Network at Spotlight Asia ni Villarma at co-producer na si Chucky Cheras sa Cannes Film Festival ngayong taon. Ang Pileta ay higit pa sa isang dokumentaryo tungkol sa isang mang-aawit, sabi ni Villarama tungkol sa proyekto sa isang panayam sa Vogue Philippines. Ito ay isang kwento ng katatagan, reinvention at walang hanggang kapangyarihan ng musikang Pilipino. Ang kwento ni Pileta ay isang inspirasyon, hindi lang para sa mga aspiring artist kundi para sa sinumang nangahas na mga harap ng malaki, she added. Bukod kina Janine at Chuck, co-produce din ni Raymond ang pelikula. Ang mga karagdagang detalye sa dokumentaryo ay hindi pa ibinunyag hanggat sa pagsulat na ito. Gusto naming makarinig ng higit pa mula sa iyo. Tulungan kaming pagbutihin ang iyong karanasan sa pagbabasa. Sa kabilang banda, sa dokyo ay gagawin ng apo ni Pileta Corrales na si Janine Gutierrez. Pambihira ang karera ni Pileta Corrales mula sa kanyang pagsisimula bilang katulong ng isang nalunod na salamangkero sa kanyang teenager years hanggang sa kanyang pagbangon bilang pangunahing telebisyon at recording star sa Australia noong 1950s. Ang buhay ni Corrales ay minarkahan ng mga tagumpay na naging daan para sa mga Filipino musical artist. Noong 1960s, nagbukas siya para sa Beatles at nagtanghal kasama si Sammy Davis Jr. sa Las Vegas noong 1970s. Dumating din ang isa sa kanyang mga koronang tagumpay noong 1972 nang manalo siya sa Tokyo Music Festival na nakakuha sa kanya ng titulong Asia's Queen of Songs. Ang lahat ng ito ay higit pa ay sasabihin sa big screen na may dokumentaryo na idedirect ng award-winning director na si Bibi Ruth Villarma. Angkop na pinagmagatang Pileta, ang dokumentaryo ay imamapa ang buhay at legacy ni Corrales na magbibigay ng matalik na pagtingin sa kahangahangang 7 dekada na karira ng mga aawit at sa kanyang personal na buhay. Ang Pileta ay higit pa sa isang dokumentaryo. Ito ay tungkol sa isang mang-aawit, sabi pa ni Villarama, ang direktor ng award-winning 2016 documentary na Sunday Beauty Queen. Ito ay isang kwento ng katatagan, reinventions at walang hanggang kapangyarihan ng musikang Pilipino. Ang kwento ni Pileta ay inspirasyon hindi lamang sa aspiring artist kundi para sa sinumang manghas na mangarap. Magkaroon ng familial touch ang dokumentaryo kung saan ang apo ni Corrales na si Janine Gutierrez ang gumagawa nito. Natutuwa kami na nakasakay si Direk Bobby Ruth Villarama, sabi ni Gutierrez, sa kanyang hilig sa pagkukwento ng mga babae. Sa tingin ko, siya ang pinakamahusay na tao na tumulong sa pagkwento ng hahangahangang buhay at karera ng aking lola. Bukod kay Gutierrez, gagawa rin ng pelikula sina Raymond Ang at Chuck Gutierrez. Sa kasalukuyan, ang dokumentaryo ay nasa unang yugto na pag-unlad kasama ang Voyage Studios, isang kumpanyang co-founded ng Villarama na naglalayong lumikha ng maaapektuhang kwento na tumutugon sa mga mahalagang isyu sa lipunan sa buong mundo. Sa paggawa ng pelikula,
Hinahangad ni Gutierrez na parangalan ang pamanan ng kanyang lola at magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Nararamdaman ko ang isang malalim na responsibilidad na mapanatili ang kanyang pamana, sabi pa ni Gutierrez. Ang pelikulang ito ay isang paraan upang matyak na ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, hindi lamang bilang isang tagapalabas ngunit bilang isang babae na lumambag sa inaasahan at tunay na nagbigay ng tamang daan. At sa kabilang balita naman, Kim Chiu bantay sarado ni Ati Lakam. Fans ni Paolo Avellino umalma dahil sa pagbabantay kay Kim Chiu ng kanyang kapatid na si Ati Lakam ay binabash daw ito ngayon ng mga netizens. Ito ang kwento ni Nanay Christy Fermin sa Showbiz Now na vlog kasama sina Wendell Alvarez at Romel Chica na naka-upload na sa YouTube. May isang bahagi ng buhay ni Kim Chiu ang binabash ngayon dahil sa issue na binabantayan daw di umano siyang mabuti na kanyang Ati Lakam. Si Lakam Bini para hindi raw siya uli masaktan pa sa pakikipagrelasyon. So nag-react ngayon ang mga tagahanga ni Paolo Avellino sa iba ni Nay Christy. Opinyon naman ni Romel Checa, maswerte raw si Kim at may ate siyang nagbabantay sa kanya para maiwasan at hindi na maulit ang mga nagdaang failed relationship ni Kim. Aniya pa, kaya pala ganun ka-concern sila Kam sa kapatid na aktres, ay sila Kam pala talaga ang nagpalaki kay Kim. Siya yung parang nanay. Ipinakita ang mga lumang litrato sa SNN. Sambit pa ni Nay Christy, sundot ni Wendell. Kaya pasalamat talaga si Kim Chiu dahil nandyan sila Kam sa tabi niya at nagbabantay sa kanya. Ang pag-ibig niya kasi mahirap kapag walang nagbabantay. Nagkatawanan sina Nay Christy at Romel Chica na tila may ibang kahulugan ang mga sinasabi ni Wendell. Alam niya yung sakit kasi kilalang kilala nga siya ni Kim bilang kapatid. Sabay ni Romel Chica at bilang nakakatandang kapatid, tumayo bilang nanay niya. Sila Kam talaga ang nakakaalam kung ano ang emosyon ng kanyang kapatid at kung paano niya ilalarawan yung nanligaw o karelasyon. Paliwanag pa ni Nay Christy. Lalo na kay Sian Lim na pagkalipas ng 12 taon nilang relasyon ni Kim Chiu ay sinong mag-iisip na mauuwi lang pala sa wala ang lahat. Ang alam ay kasala na ito mauuwi pero ganyan pa ang nangyari, saad pa ni Nay Christy. Walang third party daw sa hiwalayan ng Kim Chi dahil mutual decisions daw nila ito. Pero para kay Romel Chica ay sobrang sakit ito para sa aktres dahil kinulong mo ako ng 12 years tapos wala. Pag-asa pala, edi sana nag-entertain na lang ako ng iba kung alam ko lang palang ganoon. Kaya dahil sa mga nangyari, tsak na bantay sarado si Kim sa mga lakad niya lalo na kung may mga kasamang manliligaw. Dito ng araw ay nag-react ang mga supporters ni Paolo Avellino na sinasabing na-develop ba raw kay Kim at sa kabilang banda ang nagdaang failed relationship ni Kim. Aniya pa, kaya pala ganun ka-concern sila Kam sa kapatid na aktres, ay sila Kam pala talaga ang nagpalaki kay Kim. Siya yung parang nanay.